Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 9 hanggang 15. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Gawin mo ang iyong paglipat. Pakiramdam ni Kevin ay mali ang kanyang narinig, ito ba ay si Francis tulad ng dati? Sa sandaling dama po ang kanyang paningin kay Francis, nagbago ang kanyang ekspresyon. No wonder you're so confident. Mukhang nakalusot ka na sa second rank ng martial path. Gayunpaman, kung iyon lang ang mayroon ka, mas mabuting magsimula ka ng humingi ng tawad ngayon. Medyo nagulat si Kevin sa second rank ni Francis sa martial path, ngunit hindi ito nakaapekto sa kanyang mga plano. Iyon ay dahil naabot ni Francis ang second rank hindi pa lang, at si Kevin mismo ay nakaabot sa peak ng second rank 1 taon o 2 taon na ang nakakaraan. Mayroon din siyang mataas na ranggo na kasanayan sa martial art. Pakiusap, itigil ang pagdaldal, limitado ang oras ko. Malamig na sabi ni Francis. Bata. Huwag kang mayabang. Biglang ginawang kakaiba ni Kevin ang kanyang 4 na paa at katawan, at parang makamandag na ahas, kumagat kay Francis. Sa isang iglap, ginamit ni Kevin ang kanyang 13 changes of the poisonous snake. Sa mga tuntunin ng bilis at lakas, nalampasan nito ang kay Francis. Marahil ay sinanay na ni Kevin ang 13 changes of the poisonous snake sa mababang antas. Sa archery field, si Angelica ay may gumalaw at bahagyang gulat na mukha. Bilang isa sa henyo ng mga sekta, halatang may malaking suporta siya mula sa sekta at sa gayon, natural, nagkaroon ng akses sa mataas na ranggo ng mga kasanayan sa martial art. Kung mas mataas ang ranggo ng isang kasanayan, mas mahirap sanayin ito. Kapag ang isang mataas na ranggo na kasanayan ay nasanay sa mababang antas, ang kapangyarihan ay magiging mas malakas kaysa kapag ang isa ay nagsanay ng isang nasa gitnang ranggo na kasanayan sa isang mataas na antas. Ang bilis. Ang pinsala ay hindi bababa sa 50% na mas mataas kaysa dati. Nagulat din si Francis kay Kevin, ngunit ang bilis ng reaksyon ng kanyang kaliwang mata ay nakikita pa rin ang ruta ng paggalaw ni Kevin. Ang galit na dragon na bumabaligtad sa ilog. Malakas na sumigaw si Francis at tinapakan ng 2 paa pababa. Sa ilalim ng air pushing breathing technique, inilagay niya ang kanyang kapangyarihan sa magkabilang braso niya. Biglang napagtanto ni Kevin na ang kapangyarihan ng mga kalaban ay mabilis na tumaas. At pagkatapos ay mas nabigla siya nang ilagay ni Francis ang mas maraming kapangyarihan sa Angry Dragon Flipping the River. Ang third stance ng Angry Dragon Fists, Angry Dragon Flipping the Rivers. Sa sandaling iyon, si Francis ay parang dragon habang ang kanyang mga kamao ay sumuntok pababa. Pay! Ang unang suntok ay nagpanginig sa katawan ni Kevin at muntik na siyang magluwa ng dugo. Ang kanyang 13 pagbabago ng nakakamandag na ahas ay tungkol sa pagiging tuso at flexibility. Ito ay hindi sa pakikipaglaban ng diretsyo. Gayunpaman, ang mga kamao ni Francis ay parang alam na nila kung saan siya lilipat at palaging tumatama sa kanyang mga mahina. Pay. Gamit ang air pushing breathing technique, sinanay na ni Francis ang Angry Dragon Flipping the River sa mataas na antas. Tinamaan si Kevin ng pambihirang kapangyarihan at bumagsak sa lupa, lumuhod. Parang namamanhid ang mga braso niya at umaagos ang dugo sa bibig niya. Natalo ka. Lumabas si Francis sa fighting ring. Habang naglalaban sila, ginamit ni Francis ang kanyang kaliwang mata at malinaw na nakita ang mga ruta ng pag-atake ni Kevin. Nakakita rin siya ng ilang pagkakamali sa high-rank martial art ni Kevin na nangangahulugang hindi pa ito na perpekto. Naramdaman ni Francis na ang Angry Dragon Fists at air pushing breathing technique ay nag-coordinate ng magkasama sa hindi maisip na antas, maaari na nitong talunin ang ilang mga third rank na tao. Paano ito posible? Ang aking kakayahan ay isang mataas na ranggo. Gumapang si Kevin sa lupa at sumigaw. Ang buong laban ay tumagal lamang ng 2 hininga. Isang galaw. Nawala si Kevin. Ang mga disipulo sa archery field ay tumingin sa gulat. Bagamat pareho sila ng ranggo, ang manalo sa isang galaw ay masyadong exaggerating, lalo na kapag ang natalo ay gumamit ng mataas na rank skill.
Habang pinalis niya si Francis sa kanyang mga mata, maumulong si Angelica, alam ko ang Angry Dragon Fists, ito ay isang malakas na galaw sa loob ng sekta at maaaring maihambing sa mataas na ranggo ng mga kasanayan, ngunit ito ay napakahirap matutunan. Sa tingin ko ay nagsasanay din siya sa isa pang kasanayan at ginagamit ito sa Angry Dragon Fists, na nagbigay daan sa kapangyarihan na halos doble. Sister Angelica, paano natalo si Kevin kung ang kanyang cultivation at skill ay parehong mas mataas? Tanong ng isang babaeng katabi niya. Patay na ang mga galaw, ngunit buhay ang mga tao. Ang paggamit ni Kevin ng 13 Changes of the Poisonous Snake ay napakasama at natutunan lang niya ang unang 3 galaw na malayo sa kanyang nakatatandang kapatid na si Jared. Gayun din, ang kanyang kamalayan sa pakikipaglaban ay hindi malapit sa kay Francis. Pagkatapos ay huminto si Angelica saglit bago niya sinabing, gayon din, natutunan ni Francis ang 2 kasanayan na napakalapit sa pagiging matataas na ranggo, at sinanay sila sa napakataas na antas. Sa paggamit ng 2 kasanayang ito, ang kanyang lakas ay higit pa kaysa kay Kevin. Matapos pakinggan ng batang babae ang pagsusuri ni Angelica, napabulalas siya, napakalakas ni Francis. Haha! Tila ang kapatid ni Kevin na si Jared ay nasa ika-5 ranggo sa mga panlabas na disipulo. Hindi lang natin alam kung tutulungan niya ang kanyang kapatid na maghiganti. Napakaraming problema. Umiling si Francis at umalis sa larangan ng martial arts, kalaunan ay nakarating siya sa isang bukas na kagubatan sa sekta. Pumunta siya rito para magsanay sa pinakamahiwagang kasanayan sa footwork lightly floating fairy. Ang lightly floating fairy ay, walang duda, ang kasanayang may pinakamataas na ranggo sa mga mayroon siya. Ang problema ay na ito ay bahagyang nasira at napakahirap matutunan. Kapag ginamit ng magkasama ang Angry Dragon Fists at Air Pushing Breathing Technique, napakalaki ng pinsala. Hindi ko lang alam kung paano magiging lightly floating fairy. Si Francis ay puno ng mga inaasahan. Sa parehong araw, nagsimula siyang mag-isip tungkol sa lightly floating fairy. Nang mag-concentrate siya, pabilis ng pabilis ang pag-ikot ng malabong berdeng glow sa loob ng itim na dimensyon ng kaliwang mata niya. Naramdaman ni Francis na bagamat ang ilan sa mga galaw ni lightly floating fairy ay nasunog sa kanyang isipan, na naging dahilan upang mas madaling maunawaan niya, hindi ito kasing simple ng pag-aaral ng Angry Dragon Fists o Air Pushing Breathing Technique. Mas mahirap matutunan ang lightly floating fairy kaysa sa isang peak middle rank na kasanayan ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 beses. Ito ang ibinigay na conclusion pagkatapos niyang ikumpara ang mga kasanayan. Bagamat mahirap, hindi siya natigilan. Gumamit lang si Francis ng 2 hanggang 3 araw para maunawaan ang unang 1/4 of a nanogram light floating fairy sa isang beginner standard. Gumamit lamang siya ng 6 na araw upang makamit ang beginning level. Ang mga normal na kasanayan ay may 4th na ranggo na nakasalalay sa kung gaano kahusay ang sinanay ng isa dito. Ang mga ito ay beginner, low, high at peak level. Ang antas ng nagsisimula ay katumbas ng 30% ng pinakamataas na kasanayan. Ang mababang antas ay katumbas ng 50%. Ang mataas na antas ay katumbas ng 70%. Ang pinakamataas na antas ay katumbas ng 70% o mas mataas. Tulad ng Angry Dragon Fists, madaling sinanay ito ni Francis sa high level. Ang lightly floating fairy ay sinanay din sa beginner level sa parehong tagal ng panahon, ngunit ito ang unang 1/4 of a nanogram kasanayan. So, ang katawan ni Francis ay kumikislap, ang kanyang katawan ay kasing liwanag ng isang ibon habang siya ay lumutang ng 4 hanggang 5 metro sa himpapawid. Teng! Teng! Ang kanyang mga paa ay tumulak sa mga sanga at nakaramdam ng hindi kapanipaniwala habang siya ay lumilipad. Sa sandaling iyon, si Francis ay parang isang ibon na masayang lumipad sa kagubatan. Nagsanay lang ako ng lightly floating fairy sa beginner level, ngunit ang bilis nito ay higit na nalampasan ang karamihan sa mga middle rank na kasanayan na nasanay sa isang mataas na antas. Makikita na ang lightly floating fairy ay higit na nalampasan ang pinakamataas na ranggo na martial arts skills. Kapag may dagdag na oras, hindi nakalimutan ni Francis na dahan-daang basahin ang natitirang bahagi ng aklat. Ngayon ay natukoy na niya ang 1/4 ng huling 3/4. AKA, isa pang quarter nito.
Ang tanging problema ay nangangailangan ng maraming enerhiya sa pag-iisip upang magawa ito. Nangangahulugan ito na maaari nang matutunan ang half a nanogram lightly floating fairy. Matapos maabot ng lightly floating fairy ang beginner level, nagsimulang magsanay muli si Francis sa Angry Dragon Fists at air pushing breathing technique. Ito ay dahil, bagamat ang lightly floating fairy ay isang mataas na rank martial arts skill, nakatulong lamang ito sa kanyang footwork at hindi gaanong nadagdagan ang kanyang cultivation. Pagkatapos ng pagsasanay sa isang mataas na ranggo na kasanayan tulad ng lightly floating fairy at pagkatapos ay bumalik sa pagsasanay ng Angry Dragon Fists at air pushing breathing technique, naramdaman ni Francis na ito ay naging mas madali at mas makinis. Pagkaraan ng 2 araw, ang air pushing breathing technique ay nakalusot sa 3rd level. Ang Angry Dragon Fists ay umabot na sa pinakamataas na antas. Sa oras na ito, ipinikit ni Francis ang kanyang mga mata at naramdaman ang kapangyarihang damaloy sa kanyang katawan. Ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa noong una niyang naabot ang 2nd rank ng higit sa 50%. Sa loob ng sukat ng kanyang kaliwang mata, ang malabong berdeng glow radius ay umabot mula 67 cm hanggang 98 cm. Mukhang umabot na sa peak ng 2nd rank ang cultivation ko. Kailangan ko lang ng isa pang hakbang para makapasok sa 3rd rank. Huminga ng malalim si Francis at nakontrol ang kanyang excitement. Kalahating buwan na lang ang nakakaraan mula nang marating niya ang 2nd rank. Ang bilis ng cultivation na ito ay sobrang nakakagulat. Ang pinaka-nagulat sa kanya ay ang air pushing breathing technique nang umabot ito sa 3rd level. Sa sandaling maabot ng air pushing breathing technique ang rurok ng 3rd level nagkaroon ng pagkakataon na maunawaan ang martial path inner strength at iyon ang pangunahing punto para maging isang tunay na martial artist. Hindi inakala ni Francis na maaabot niya ang 3rd level ng air pushing breathing technique ng ganito kabilis. Dahil dito, ang kanyang lakas ay higit na nalampasan ang iba na nasa 2nd rank din. Maihahalin tulad na siya sa isang 3rd rank. Sa paggamit lamang ng kalahating buwan, double ang lakas ni Francis. Ang lahat ng ito ay dahil sa mahiwagang mata. Naniniwala si Francis na ang dati niyang normal na kapalaran ay nagbabago. Noong gabing iyon, sinimulan ni Francis na itakda ang kanyang mga layunin sa buhay. Ang kanyang unang layunin ay upang gumanap ng mahusay sa family sparring contest makalipas ang 1.5 buwan. Sa oras na iyon ay patas na matatalo niya si Jerlan at makikipagsapalaran sa tunay na henyo ng Feather Cloud City. Ang pagbabago sa aking kaliwang mata ay nagbibigay daan para sa akin na magkaroon ng mataas na antas ng pangunawa, at ang tanging bagay na pumipigil sa akin na maging isang henyo sa sekta ay cultivation resources. Sinuri ni Francis. Mula nang sumanib siya sa kanyang kaliwang mata, tumaas ang kanyang mental energy at bilis ng pagsusuri. Mas naging mahinahon din siya. Ang tanging problema ay, kung paano makakuha ng cultivation resources. Mabilis ang cultivation speed ni Francis, ngunit mahirap pa ring malampasan ang peak ng 2nd rank. Gayunpaman, kung mayroon siyang sapat na mapagkukunan, ang hadlang na ito ay madaling masira. Nakuha ko. Kumislap ang mga mata ni Francis at maya-maya ay nagkaroon siya ng ideya. Gumapang ang kanyang mga labi sa isang confident na ngiti. 10. Sa loob ng isang magarbong gusali sa Hanford Sec. Kuya, kailangan mo akong tulungan. Nawala ako ni Francis at isa lang siyang hamak na alagad ng sangay. Kinagat ni Kevin ang kanyang mga ngipin at sinabing may intensyong pumatay. 2 beses na siyang natalo sa isang alagad ng sangay, wala siyang mukha na umalis sa kanyang bahay. Basura. Sa loob ng silid ay nakaupo ang isang slim, parang leopard, maikling buhok na kabataan. Ito ang nakatatandang kapatid ni Kevin, si Jared. Kuya, nakikiusap ako sa iyo. Kailangan mo akong tulungan. Si Kevin ay puno ng takot at puot. Natatakot siya sa kapatid niya. Mula nang siya ay isilang, binubuli siya ni Jared. Pakiramdam niya ay wala siyang silbi dahil palaging mas magaling si Jared kaysa sa kanya sa lahat ng bagay. Naabot na ni Jared ang rurok ng 3rd rank ng martial path at sinanay na niya ang 13 changes of the poisonous snake sa ika-6 na pagbabago, na nagbigay daan para sa kanya na marangkang top 5 mula sa mga outer sect disciples. Kahit 3 o 5 kay Kevin ay hindi kalaban ng kanyang kapatid. Ang umaga ng 2nd araw.
Maagang bumangon si Francis sa kama at nagsimulang magsanay ng Angry Dragon Fists at Air Pushing Breathing Technique. Ang dalawang martial arts skill na ito ang pangunahing sinanay ni Francis. Mayroon pa akong paraan hanggang sa maabot ko ang third rank ng martial path. Nagpractice si Francis ng kalahating oras at kumilos ayon sa mga plano. Kahapon, naglalakad patungo sa money room ng sekta. Ayon sa mga patakaran, maaaring makakuha si Francis ng 10 pirasong pilak bawat buwan. Hindi pa ako nakakakuha ng pera ngayong buwan. Hindi nagtagal ay dumating si Francis sa money room. Francis, pangalawang ranggo ng martial path, branch disciple, buwa ng pera na 20 pilak. Walang ekspresyong sabi ng accountant. 20 pirasong pilak. Kinuha ni Francis ang pera at ipinagpalit ang kanyang pasasalamat. Matapos maabot ang pangalawang ranggo, na-double ang kanyang buwan ng allowance. Kahit na ang isang buwan ng allowance na 20 pilak ay maaaring hayaan ang isang buong pamilya na kumain at matulog ng hindi nababahala, ito ay wala para sa mga martial artist. Ang ilang mamahaling cultivation resources na maaaring magpapataas sa bilis ng cultivation ng isang tao at makatulong sa mga breakthrough realms na madaling lumampas sa libu-libong piraso ng pilak. Alinman sa mga mapagkukunan na mayamang disipulo na casual na kumain ay lumampas sa 30 taon ng mga normal na allowance ng mga disipulo. 20 pirasong pilak. Huminga ng malalim si Francis at hinawakan ang kanyang pilak, umalis sa teritoryo ng mga sekta ng Hanford at nagtungo sa palengke ng Feather Cloud City. Ibinibigay niya noon ang perang nakuha niya sa kanyang mga magulang para matulungan sila. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, hindi niya iyon ginawa. Sa halip ay kinuha niya ang pilak at umalis. Di nagtagal, pumasok si Francis sa pinakamalaking merkado ng Sunfithurst City. Isang tindahan ng armas sa lungsod. Tindera, magkano itong heavy metal bow? Sa wakas ay nagpasya si Francis pagkatapos ng mahabang panahon. Ang heavy metal bow na ito ay napakalakas. Maaari itong bumaril ng hanggang 150 metro. 20 piraso ng pilak, walang bargain. Sabi ng tindera habang nakangiti. Nakita niya ang simbolo ng Hanford sect sa damit ni Francis. Sa Feather Cloud City, ang sekta ng Hanford, sekta ng Miller, at ang sekta ng Clifton ay ang tatlong pinakamalaking pamilya at may kabuoang pangangibabaw sa loob ng lungsod. 20 pirasong pilak. Tinawid ni Francis ang kanyang kilay at malalim na sinabi, pwede bang mas mura ng kaunti? Bahagyang ngumiti ang tindera, sige, ibibigay ko sa iyo ang pinakamababang presyo, 18 pirasong pilak. 15. Kapos ako sa pera, ngunit kapag nakakuha ako ng higit pa dodoblehin ko ang pera at ibibigay sa iyo. Sinabi ni Francis ng may katapatan. 15 piece. Medyo mababa lang siguro yan, halos walang tubo. Tila medyo nahirapan ang tindera, ngunit marahil nang makita ang katapatan sa mga mata ni Francis, kinagat niya ang kanyang mga labi, sige, sana ay tuparin mo ang iyong pangako dahil ang tindahang ito ay nasa ilalim din ng teritoryo ng sekta ng Hanford. Salamat. Nagpasalamat si Francis. Hindi niya napagtanto na ang tindahang ito ay nasa ilalim ng sekta ng Hanford. Hindi nagtagal, binili ni Francis ang busog sa halagang 15 pilak at bumili din ng ilang mga palaso at pagkain. Ngayon, wala ng pera si Francis. Sana hindi mabaygo. Bulong ni Francis sa kanyang sarili at hindi nagtagal ay umalis sa Feather Cloud City. Teng! Sa sandaling umalis siya sa Feather Cloud City, ginamit ni Francis ang lightly floating ferry para lumipat. Ang kanyang bilis ay mas mabilis pa kaysa sa karamihan ng mga karaniwang kabayo. Pagkalipas ng 2 oras, sa wakas ay nakarating na si Francis sa kanyang destinasyon, ang Sky Cloud Forest. Ang Sky Cloud Forest ay ang county ng pinakamalaking kagubatan ng cloud. Ang lugar na ito ay sumasaklaw pa sa higit sa 10 iba pang mga bansa. Bilang pinakamalaking kagubatan sa mga nakapaligid na bansa, ang Sky Cloud Forest ay mayroong maraming mapanganib na mabangis na hayop, at malapit sa gitna nito ay mayroong mataas na antas ng nakamamatay na mga hayop. Ang mga nakamamatay na hayop ay mas malakas kaysa sa mabangis na hayop. Sila ay naapektuhan ng espiritual na enerhiya, at sa makatuwid ay dahan-daang naging makapangyarihang mga nilalang. Ang ilang malalakas na nakamamatay na hayop ay madaling sirain ng isang nayon.
Ang mga tunay na martial artist lang ang makakalaban sa kanila. Dumating si Francis sa Sky Cloud Forest, malinaw na hindi niya subukang maghanap ng mga nakamamatay na hayop dahil gusto pa niyang mabuhay. Ang kanyang layunin ay simple, pangangaso upang kumita ng pera. Ang ilang malalakas na mabangis na hayop sa loob ng Sky Cloud Forest ay may mamahaling balahibo at iba pang materyales. Halimbawa, ang isang may sapat na gulang na oso ay maaaring magbenta ng 2 hanggang 300 pilak. Gayunpaman, ang lakas ng isang fully grown na oso ay higit na lumampas sa normal na second rankers. Mga ikatlong ranggo lamang ang maaaring manalo laban dito. Malinaw, ang target ni Francis ay hindi isang oso o isang malaking mabangis na hayop. Bagaman ang malalaking sukat ng mabangis na hayop ay nagkakahalaga ng maraming pera, ang kanilang masa ay masyadong malaki. Hindi ako makapagdala ng marami pabalik-balik. Nagawa na ni Francis ang kanyang mga plano. Teng! Ang kanyang katawan ay parang balahibo habang ginagamit niya ang mga sanga upang itulak ang sarili pasulong. Hindi nagtagal, dumaong si Francis sa tuktok ng 100 metrong taas na puno. Ang punong ito ay mas mataas kaysa sa paligid, na nagbibigay kay Francis ng nangingibabaw na paningin. Kung hindi niya natutunan ang lightly floating fairy kung gayon ang pagiging nasa ganitong taas ay magpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Habang nakatayo siya sa puno, ginamit ni Francis ang kanyang kaliwang mata upang suriin ang kanyang paligid. Sure! Sa sandaling iyon, napunta sa supervision mode ang kaliwang mata niya. Lahat sa loob ng 5 o 6 na milya ay malinaw na nakita niya. Kailangan munang kumpirmahin ni Francis kung mayroong anumang mapanganib na ligaw o nakamamatay na mga hayop sa paligid. Hindi nagtagal ay naunawaan ni Francis ang sitwasyon sa loob ng 5 hanggang 6 na milya. May 20 halimaw na nagbanta sa kanya, at isa lamang sa kanila ang malapit sa kanya. Sa kabutihang palad, walang mga nakamamatay na hayop. Nagsisimula na ako ngayon. Huminga ng malalim si Francis saka dahan-daang hinugot ang kanyang heavy metal bow. Shoo! Habang nanginginig ang pisi ng pana, tumama ang palaso sa isang ahas na may batik-batik na ginto 100 metro ang layo. Tumalo ng golden spotted na ahas at iniluwa ang wika ng ahas sa nakakatakot na paraan. Gayunpaman, perpekto ang arrow skills ni Francis, at direktang tumama sa mga sigla nito. Ang ahas na may batik-batik na ginto ay bahagyang pumiglas ngunit hindi nagtagal ay namatay. Golden striped snake, mga napakalaso na hayop na maaaring magbanta kahit na sa 3 ranggo. Bahagyang nagpakawala ng hininga si Francis at pinunasan ang kanyang pawis. Kung sila ay diretsyong lumalaban, ang gininto ang may guhit na ahas ay may mataas na pagkakataon na mapatay siya dahil ito ay napakabilis at nakakalason. Gayunpaman, malaki rin ang nakuha ni Francis. Ang mga ngipin at bahagi ng atay ng gininto ang guhit na ahas ay napakamahal. Matapos patayin ang golden striped snake, ginamit ni Francis ang kanyang kaliwang mata upang maghanap ng mga bagong target. Shoo! Bigla, nakarinig si Francis ng tili sa hangin. Ang isang metal-mouthed na agila, na may haba ng pakpak na 1 metro, ay madaling pumatay ng isang lobo na nasa 2 ranggo. Si Francis ay may tame time na mukha. Ang metal-mouthed eagle ay tinawag na metal-pecking eagle, at sikat na sikat sa Sky Cloud Forest. Ang lakas nito ay madaling lumampas sa normal na second rankers at malayang lumipad sa himpapawid. Halos wala itong natural na mga kaaway. Ang metal-pecking eagles ay napakabilis. Ang mga balahibo at depensa nito ay malakas din. Ito ay halos isang nakamamatay na hayop. Ang isa ay nagkakahalaga ng 7 hanggang 800 piraso ng pilak. Nag-iisip si Francis habang ginagamit niya ang kanyang kaliwang mata upang puntiryahin ang metal na tumutusok na agila. Sa pagkakataong ito, naglabas siya ng palasong nababalutan ng lason. Klang! Ang mabibigat na metal na pana ay hinaila hanggang sa max. 11. Shush! Isang after-image ang naiwan habang ang arrow ay tumusok sa hangin, patungo sa metal-pecker eagle na nasa himpapawid. Ang arrow na ito ay naglalaman ng kasanayan sa continuous meteorite arrows at sinundan ng rutang itinakda ng kanyang kaliwang mata. Screech! Isang galit na tili ang narinig mula sa agila. Pagkatapos ay nakita ni Francis ang agila na sumugod patungo sa kanya, habang ang palaso ay nakatusok pa rin sa tiyan nito. Hindi maganda.
Nang makita ito, nagbago ang ekspresyon ni Francis at mabilis niyang ginamit ang lightly floating fairy para tumakas patungo sa mga hedge. Kahit na ang palaso ni Francis ay tumama sa target, hindi ito tumama sa anumang mahahalagang bahagi. Ang reaksyon, bilis ng paglipad at depensa ng Metal Pecker Eagle ay higit pa sa normal na mga hayop. Katumbas ito ng mga nakamamatay na hayop. Kaya ang araw na ito ay hindi nagdulot ng anumang pinsalang nagbabanta sa buhay. Teng! Si Francis ay parang isang maliksi na ibon habang lumilipad siya sa kagubatan. Gayunpaman, hindi nakalimutan ng kanyang kaliwang mata na eyelock ang agila. Shoo! Hindi nagtagal, isa pang palaso ang ipinutok. Gayunpaman, kahit na ang palaso na ito ay tumama sa agila sa lalamunan, hindi nito nagawang tumago sa mga balahibo nito. Ang lalamunan ay kadalasang kahinaan ng mga normal na hayop. Mula sa katotohanang hindi ito tumusok, makikita na ang depensa ng agila na ito ay nakakabaliw. Natigilan sandali si Francis at pagkatapos ay nakita niya ang Metal Pecker Eagle na bumagsak sa lupa. Ito ay dahil ang mga araw na ipinutok ni Francis ay naglalaman ng lason, at ngayon ang lason ay kumalat, na pinatay ang agila. Nagpakawala ng malalim na hininga si Francis at ipinakita ang kaligayahan sa kanyang mukha. Ang Metal Pecker Eagle na ito ay nagkakahalaga ng 7 hanggang 800 pilak. Idinagdag sa Golden Striped Snake, ang kayamanan ni Francis ay lumampas na ngayon sa mahigit 1,000 pirasong pilak. Hindi pa siya nakatagpo ng ganoong kayaman sa buong buhay niya. Gayunpaman, ang pilak na mayroon ako ay hindi pa rin sapat para makabili ako ng mahalagang mga mapagkukunan. Bagamat nasa sabik si Francis, mabilis siyang kumalma. Sa susunod na 3 araw, makikita ang katawan ni Francis na naglalakbay sa loob ng Sky Cloud Forest. Sa tuwing hihilahin ni Francis ang kanyang busog, isang sigaw ng sakit ang malapit ng sumunod. 5 poison centipede, lubhang nakakalason. Maaaring gamitin sa paggawa ng alak at palakasin ang katawan. Nagkakahalaga ng 200 pilak. Green Windbird, ang lakas ay nasa tuktok ng 3 ranggo. Nagkakahalaga ng 900 pilak. Black Spotted Wild Pig, lakas na papalapit sa 3 ranggo. Nagkakahalaga ng 400 pilak. Para pumatay ng pinakamaraming hayop hanggat maaari, gumamit si Francis ng lightly floating fairy at continuous meteorite arrow sa pinakamataas na antas na posible. Sa pamamagitan ng mga pagsisikap na ito, ang lightly floating fairy ay nasanay sa mababang antas. Ang kanyang bilis ay malamang na lumampas sa lahat ng mga sekta na 3 ranggo at ngayon ay malapit sa 4 na ranggo. Ang continuous meteorite arrows ay madaling nasanay sa tuktok ng mataas na antas. Hindi maiwasan ni Francis na isipin na siya ay ipinanganak na mamamana. Kung muli niyang haharapin ang Metal Pecker Eagle, isang tama lang ang kailangan niya para mapatay ito. Sa huling 3 araw, marami siyang natamo. Napatay niya ang isa pang 2 Metal Pecker Eagle, gayon din ang 7 hanggang 8 iba pang iba't ibang hayop. Ang mga hayop na mayroon ako ngayon ay, sa kabuuan, nagkakahalaga ng mga 3 hanggang 4,000 pilak. Si Francis ay may nasisiyahang ekspresyon sa kanyang mukha habang inaayos niya ang kanyang 2 malalaking bag. Sa pagbabalik ay ginamit pa rin niya ang kanyang kaliwang mata para manghuli ng biktima. Ito ay dahil ang kanyang paningin ay nakaharang ng mga puno kaya hindi niya masisiguro na walang anumang mga target na siya ay makaligtaan. Dumagundong. Sa sandaling ito, isang malakas na dagandong ang nagmula sa hilagang bahagi ng Sky Cloud Forest. Ang dagandong na ito ay nagpaputok sa tainga ni Francis sa sakit. Anong klaseng halimaw ito? Napakalakas nito. Mabilis na ginamit ni Francis ang kanyang kaliwang mata at nakita na, 4 o 5 milya ang layo, mayroong 5 metrong green-headed tiger ang haba. Ang green-headed tiger ay mas malaki kaysa sa mga normal na tigre sa kalahati ng laki nito at nagbigay ng mapangwasak na aura. Ang dagandong nito ay naging sanhi ng panginginig ng takot sa lahat ng hayop sa loob ng 10 kilometrong radius. 5 o 6 na kabataan, na may mga cultivation sa pagitan ng 2 at 3 ranggo ng Marshall Path, ay tumatakbo sa takot. Lahat ay tumatakbo sa iba't ibang direksyon. Ang pinuno ng grupo ay isang kabataang may peklat sa mukha. Siya ay tila 15 o 16 na taong gulang at naabot na niya ang tuktok ng 3 ranggo.
May hawak siyang mahabang espada na madaling maputol ang isang puno sa kalahati upang pigilan ang tigre. Boom! Ikinumpas ng tigre ang kanyang mga paa at nabasag ang puno. Ang lakas ng nakamamatay na mga hayop ay napakapanganib. Napaisip si Francis. Kapag ang isang mabangis na hayop ay pumasok sa hanay ng isang nakamamatay na hayop, tanging ang mga martial artist na nasa ika-4 na ranggo o mas mataas lamang ang makakalaban sa kanila. Ang lakas ng hari ng tigre ay kayang i-flat ang 2 o 3 Francis sa isang paa. Savior! Mag-ingat! Sigaw ng ilan sa mga kabataan. Ang green-headed Tiger King ay dumiretso patungo sa may peklat na mukha na kabataan, na may pinakamalakas na lakas. Pinangalanan silang Clifton. Mga disipulo ba sila ng pamilya Clifton, na isa rin sa nangungunang 3 pamilya ng Feather Cloud City. Pagkatapos ay nakita ni Francis ang mga simbolo sa kanilang mga damit na nagpapatunay sa kanyang hula. Boom! Kahit saan dumaan ang green-headed Tiger King, agad na sinundan ang pagkawasak, na parang walang makatiis sa lakas nito. Ang mga normal na martial learners ay malamang na namatay dahil sa takot. Gayunpaman, napagtanto ni Francis na ang Savior na ito ay napakalakas. Natuto siyang maghagis ng kutsilyo pati na rin ang kasanayan sa footwork at pareho silang high-rank martial arts. Ang kutsilyo ni Savior na ito ay madaling makahiwa sa mga puno. Ang kanyang lakas ay malamang na doble kaysa sa mga normal na 3rd-rank cultivator. Malamang na mas malakas pa siya kaysa kay Jerlan. Mabilis. Iligtas si Savior. 2 iba pang disipulo ng pamilya Clifton ang naglabas ng kanilang mga pana at inatake ang green-headed tiger. Gayunpaman, ang lahat ng kanilang mga pag-atake ay nagpatigil at nakakalat sa konsentrasyon ng tigre. Ang depensa ng tigre ay mas malakas kaysa sa Metal Pecker Eagle ng 2 o 3 beses, kaya lahat ng atake na nagmula sa mga magsasaka sa ilalim ng ika-4 na ranggo ay parang kilati lang. Kung mapapatay ko ang green-headed Tiger King na ito, malamang na nagkakahalaga ito ng 20-30,000 pilak, na katumbas ng halos 40 hayop. Nag-isip si Francis ng isang mapanganib na plano. Teng! Teng! Agad niyang ginamit ang lightly floating ferry at nagsara patungo sa lugar ng insidente. Sa pagdating ni Francis, ang 6 na disipulo ng pamilya Clifton ay nasa ilalim ng matinding pressure. Nagbibiyak na windsword. Ang mata ni Savior ay kumislap habang ginagamit niya ang kanyang mahabang espada para saksakin patungo sa noo ng tigre. Anong delikadong espada? Nakita ni Francis ang buong proseso ng espada, ang kapangyarihan nito ay maaaring agad na pumatay ng 2 normal na cultivator ng 3 ranggo. Ni hindi niya ito mapipigilan. Naramdaman din niya ang malabong berdeng aura sa loob ng katawan ni Savior. Ito ang senyales na malapit ng mabuo ang inner strength. Sure. Ang espada ay nagawang tumaga ng kalahating pulgada sa ulo ng green-headed tiger, ngunit ang puwersa nito ay nagpasukan ng dugo ni Savior. Ang lakas ng espadang iyon ay malapit sa pinsalang ginawa ng isang pang-4 na ranggo. Nagawa pa nitong sakta ng isang nakamamatay na hayop. Dagindong. Ang green-headed tiger ay napaungol at pagkatapos ay lumipat patungo sa Savior ng mas mabilis. Naabot ni Savior ang tuktok ng 3 ranggo at, sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mataas na ranggo na kasanayan sa martial art, naiwasan niya ang pag-atake. Gayunpaman, ang kanyang pag-atake ng espada ay gumamit din ng maraming enerhiya, na halos mabiktima ng ganting atake ng tigre. Nagbibiyak na windsword. Puno ng dugo, muling ginamit ni Savior ang parehong galaw at nag-iwan ng isa pang madugong marka sa noo ng tigre. Ang kanyang katawan ay muling pinalipad. Dagindong. Binuksan ng berdeng ulo ng haring tigre ang kanyang mga panga at tumalon patungo kay Savior. Ang huli ay pagod na pagod at hindi makaiwas. Savior. Naghiyawan ng ibang mga alagad, ngunit sa sandaling ito. Biglang bumagsak ang isang palaso sa hangin, diretso sa mga sanga at dahon, na tumama sa tigre. Dumagundong. Malungkot na napaungol ang tigre. Sa sandaling iyon, nanginginig ang bawat may buhay. Ang mga disipulo ng Clifton ay tulala habang ang isang mata nito ay natama ng palaso. Bagaman malakas ang depensa ng tigre, ang mga mata nito ang pinakamahina nitong bahagi. Dahil lumingon ang tigre para hanapin ang salarin na si Savior ay nagawang makatakas.
Gayunpaman, habang pinagmamasdan nito ang paligid, nasaan ang senyales ng salarin? Malapit na. Nagtago si Francis sa likod ng isang matayog, sinaunang puno, na 100 metro lamang ang layo mula sa tigre. Habang sinusubukan ng tigre na hanapin ang salarin, nagsimulang tumakbo ang mga disipulo ng pamilya Clifton. Gayunpaman, dahil hindi mahanap ng tigre ang target nito, nagsimula itong umatake sa mas galit na paraan. Nagkaroon ng hiyawan ng magkapira-piraso ang isa sa mga kabataang nasa ikalawang ranggo. Dahil sa view na ito, nanlamig si Francis, na nasa hindi kalayuan. Tulad ng isa sa mga disipulo ng pamilya Clifton ay nasa panganib. Swoosh! Ang isa pang palaso ay lumipad sa himpapawid, tumagos patungo sa kabilang mata ng tigre. Dagindong! Ang tigre ay umungal at saka pumikit, halos hindi makagalaw ang palaso sa mga talukap nito. Ay! Napabuntong hininga si Francis habang umiiling. Hindi dahil sa hindi sapat ang kanyang kakayahan sa pag-archery, ito ay dahil nakabantay ang tigre, na nagpapahirap para sa parehong trick na magtagumpay muli. Nagbibiyak na windsword. Gamit ang maikling time gap, mabilis na pinalakas ni Xavier ang isa pang sword attack at nataman ang parehong lugar tulad ng dati. Magandang pagkakataon. Ang mga mata ni Francis ay kumislap habang siya ay gumuhit ng higit pang mga araw at pinaputok ang mga ito. Sa tuwing magpapaputok siya ng palaso, tatama ito sa sugat sa noo ng tigre. Sa kalaunan, bumagal ang atake ng tigre. Una, ito ay dahil ito ay malubhang na sugatan. Pangalawa, may lason sa mga palaso. Sa puntong ito, lumiko ang tigre at tumakbo patungo sa malalalim na bahagi ng Sky Cloud Forest. Sundan. Kinagat ng mga alagad ng Clifton ang kanilang mga ngipin at nangakong papatayin ang tigre upang maipaghiganti ang kanilang mga kasamahan. Kahit na ang tigre ay malubhang na sugatan, ang bilis nito ay hindi isang bagay na maaaring abutin ng mga magsasaka sa ikalawa at ikatlong ranggo. Si Xavier lang ang halos hindi na nakahabol, ngunit dahil sa pagod ay wala na siyang ekstrang enerhiya. Hahaha! Anong magandang pagkakataon! Saan ka tatakbo? Tumawa si Francis habang ginagamit niya ang lightly floating ferry para madaling maabutin ang tigre. Sa kanyang mga mata, ang tigre ay kumakatawan sa isang napakalaking kayamanan na 20 hanggang 30,000 pilak. 12. Tingnan mo. Ang taong iyon ay tila isa sa mga disipulo ng pamilya Hanford. Ang iba pang mga disipulo ng Clifton ay tumingin kay Francis na sumusunod sa tigre. Tumingin si Xavier sa likod ni Francis at bumulong, napakataas ng antas ng footwork. Ang bilis niya ay hindi mas mabagal kaysa sa akin kapag busog na ako. Hindi rin masama ang kanyang kakayahan sa pag-archery. Siya ay isang tao lamang na nagpapaputok ng malamig na mga arrow. Mas mabuting hindi niya tayo hahayaang maabutin, kung hindi. Malamig na sabi ng isang kabataan, na nasa 3 ranggo. Ang lakas ng kabataang ito ay inilagay pagkatapos ni Xavier. Ang kanyang mga salita ay agad na sinangayunan ng iba, tama kayo. Hinayaan tayong maging pain ng batang iyon at nagpaputok ng sariling mga palaso habang nagtatago. Gardo, ang taong iyon ang nagligtas sa ating buhay. Umiling si Xavier. Sa sandaling ito, ilang milya ang layo, ang huling dagindong ng green-headed tigers ay tumunog. Nagbago ang ekspresyon ng mga disipulo ng pamilya Clifton. Nang hindi man lang nag-isip tungkol dito, alam nila na malamang na namatay ang tigre. Mabilis. Ang kabataang nagngangalang Gardo ay sumugod patungo sa direksyon ng tunog. Kasabay nito, 3 o 4 na milya palabas sa direksyong silangan. Sumandal si Francis sa isang puno at huminga ng malalim. Pababa, ang 5 metrong tigre ay may ilang mga palaso na nakadikit sa noo nito. Hindi nagtagal, ang tigre ay isang mabangis na nilalang. Gayunpaman, wala na itong buhay. Si Francis sa instinct ay sinubukang maglabas ng isa pang araw ngunit pagkatapos ay napagtanto na walang natira. Lumutang si Francis patungo sa bangkay at nag-isip ng malalim. Sure! Ang kanyang kaliwang mata ay nakatutok sa mga disipulong Clifton na 2 milya ang layo. Tumayo si Francis at hindi gumalaw para hawakan ang bangkay. Hindi naman sa ayaw niya, medyo nahihirapan lang siyang gawin iyon.
Humigit kumulang 3 tonelada ang bigat ng katawan ng tigre at mahirap igalaw. Gayun din, ang balat ng hari ng tigre ay matigas na putulin. Hindi nagtagal ay dumating ang 5 disipulong Clifton. Anak, lumipat ka dali. Atin ito. Mayabang na sabi ni Gardo na nasa harapan. Nag-ingat siya sa lakas ni Francis noong una, ngunit nang makita niyang si Francis ay second ranker lang, halatang hindi na niya inilagay si Francis sa kanyang mga mata. Bagamat nawalan sila ng isang tao, at pagod na si Xavier, mayroon pa rin silang 2 tao sa pangalawang ranggo at 2 pa sa pangatlo. Tumayo si Francis at mapanuksong tumingin kay Gardo. Nag-iingat lamang siya kay Xavier. Gardo, iniligtas niya ang ating buhay. Maaari nating pag-usapan kung paano hatiin ang tigre. Mabagal na sabi ni Xavier pagdating niya. Tumingin sa kanya si Francis na may pagpupuri, tulad ng naisip ko. Ang bangkay ng tigre ay ganito kalaki, at hindi ko kailangan ng mga kasangkapan para putulin ito, o lakas para dalhin ito palayo. Nagbigay ng malaking kapangyarihan si Xavier sa pagpatay sa tigre na ito. Nawalan din sila ng isang tao. Bagamat medyo ayaw ni Gardo, pumayag pa rin siya. Hindi nagtagal ay nagsimula na silang mag-usap kung paano hatiin ang tigre. 2-8. Ang pamilya Clifton ay kukuha ng 8. Sabi ni Gardo na may bakal na tono. Sobra na ang 20% para sa batang ito. Ang natitirang bahagi ng pamilya Clifton ay lahat ay may mga mukha na puno ng paghamak. 2-8. Hahaha. Tumawa kaagad si Francis. Anak, anong tinatawa-tawa mo? Gusto kong marinig kung gaano mo gustong kunin. 2-8. I get 8. You get 2. Sabi ni Francis. Noong una ay gusto niyang hatiin ito ng 5-5, ngunit hindi niya akalain na magkakaroon ng ganoong ugali ang pamilya Clifton. Huwag kang mayabang. Makikita ko kung gaano kakalakas. Tumawa si Gardo at inilabas ang kanyang espada. Tumigil ka. Sinubukan siyang pigilan ni Xavier ngunit huli na ang lahat. Illusion Wind After Image. Si Xavier ay parang hangin na umiikot patungo kay Francis. Ito ang mataas na ranggo ng martial art na Broken Wind Sword. Patay na ang batang iyon. Sinanay na ni Gardo ang unang 6 na galaw ng Broken Wind Sword sa mababang antas. Ang mga disipulo ng Clifton ay may nakikiramay na mga ekspresyon. Maliliit na trick. Hindi umatras si Francis ngunit sa halip ay sumulong. Ang bilis naman. Ang lahat, kabilang si Xavier, ay nakita lamang si Francis na naging malabo. Hindi maganda. Nawala ang illusion wind after image ni Gardo at nilapitan siya ni Francis sa napakabilis na bilis. Angry wind after image. Sigaw ni Gardo habang gumagamit siya ng panibagong pag-atake. Ang galit na dragon na nagbabasag ng langit. Inilagay ni Francis ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang mga kamao. Sa sandaling pinagsama niya ang Angry Dragon Fists at Air Pushing Breathing Technique, tumaas ng higit sa doble ang kanyang kapangyarihan. Anong lakas? Pakiramdam ni Gardo ay parang isang bulkan ang sumabog. Halos malampasan ng lakas ni Francis ang lakas ng mga third rankers. Pay. Isang malakas na pagsabog ang tumunog habang nag-aaway sina Gardo at Francis. Wow! Dumura ng dugo si Gardo habang tinamaan siya ng unang suntok. Ang pangalawang suntok. Bang! Ang kanyang pilak na espada ay natamba na lumilipad. Ang pangatlong suntok. Boom! Lumipad palabas ang buo niyang katawan at nag-iwan ng imprint niya sa isang puno. Anong kapangyarihan? Napakalakas! Ang ibang mga disipulo ni Clifton ay nakatayo roon na tulala. Hindi nila akalain na ang isang taong may kapangyarihan ng tuktok ng ikatlong ranggo ay matatalo sa isang paglipat sa pangalawang ranggo na disipulo ng sekta ng Hanford. Malakas. Si Xavier, na nasa hindi kalayuan, ay nagtanong, maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Francis. Casual na binawi ni Francis ang kanyang mga kamao. Bata. Maswerte ka lang sa pagkakataong ito. Gumapang si Gardo mula sa lupa, nilabanan ko ang tigre at pagod na ako. Sa susunod hindi ka na magkakaroon ng ganoong swerte. Swerte. Isang mahinang ngiti ang ibinigay ni Francis. Bagamat nasugatan si Gardo, naniniwala si Francis na kaya pa rin niya itong talunin sa kanyang peak.
Ang tanging pinag-iingat niya ay si Xavier. Ang lakas ni Xavier ay halos umabot na sa ika-4 na ranggo. Kapag ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas ay maaari pa itong makapinsala sa Green-Headed Tiger King, hindi pa banggitin ang mga third rankers. Gardo. Hindi kanya kalaban. Hindi mo ba naisip na nawalan ka na ng sapat na mukha? Dahan daw ang lumingon si Xavier kay Francis. Biglang naglabas ng nakakatakot na fighting wheel ang kanyang katawan. Tumalo ng puso ni Francis, naka-recover na ba si Xavier? Siyempre, kung si Xavier ay walang 60% ng kanyang lakas, kung gayon si Francis ay hindi natatakot sa kanya. Pagkatapos na nasa ganoong kalagayan, halatang hindi pa ganap na naka-recover si Xavier. Halos umabot na sa peak level ang iyong fist skill at ang iyong footwork ay hindi ka panipaniwala. Sa susunod gusto kong makipag-spar sa iyo. Hinarap ni Xavier si Francis sa mata na puno ng papuri. Sure, mag-spar tayo next time. Bagamat nag-iingat si Francis sa kanya, hindi ito nangangahulugan na siya ay natatakot. Ang lakas ni Xavier ay kapantay man lang ni Jerlan, na pumangatlo sa mga panlabas na disipulo. Kung matalo ni Francis si Jerlan, magkakaroon siya ng kakayahang labanan si Xavier. Hindi nagtagal ay natapos na nilang talakayin kung paano hatiin ang kanilang mga gantimpala. 6-4. Ako 6, kayong 4. Sabi ni Francis. Okay. Si Xavier ang sumagot dahil ang ibang mga disipulo ni Clifton ay walang lakas ng loob na tumugon. Nag-iingat sila sa lakas ni Francis. Tumango si Francis sa kanyang sarili, ang pagbibigay ng 40% ay parang pagbaril ng 2 ibon gamit ang isang arrow. Una, wala siyang gamit para putulin o galawin ang bangkay, kaya hinayaan na lang niya ang iba. Pangalawa, ayaw niyang magkaroon ng ganoon karaming kalaban bago pa siya magkaroon ng sapat na lakas. Isipin kung kinuha niya ang lahat para sa kanyang sarili. Hindi ba iyon magiging sanhi ng pamumula ng mga mata ng iba? Ang tigre ay na-dissect makalipas ang 1 oras. Kinuha ni Francis ang pinakamahal na bahagi at iniwan ang lahat ng karne sa mga disipulong Clifton. Matapos makumpirma na kumuha siya ng 60% ay bigla siyang umalis. Ang sekta ng Hanford ay tila may bagong henyo. Kahit si Linden ay hindi kasing lakas niya sa parehong antas ng paglilinang. Sabi ni Xavier habang sinusundan ng kanyang mga mata si Francis. Linden. Si Gardo ay may ekspresyon ng pagkamangha, siya ay isa sa 4 na henyo ng Feather Cloud City. Naabot na niya ang ika-4 na ranggo 2 taon na ang nakakaraan at naging isang tunay na martial artist. Paano may kukumpara ang batang ito sa kanya? Ang 4 na dakilang henyo ay ang nangungunang mga kabataan ng Feather Cloud City. Kahit sino sa kanila ay tunay na martial artist at mas malakas sila kaysa sa ibang martial artist sa ngayon. Huwag mo nang banggitin si Linden, kahit si Kuya Faye ay kayang patayin ang batang iyon sa isang suntok. 13. Makalipas ang kalahating araw, bitbit ni Francis ang 3 malalaking bag habang papasok siya sa Feather Cloud City. Sa isang tindahan sa Feather Cloud City na nagbebenta ng mga balat ng hayop. Black Spotted Wild Pig, Ngipin, Paws. Nagkakahalaga ng kabuoang 359 na pilak. Gold Spotted Snake. Nagkakahalaga ng 420 pilak. 5 Poison Centipede. Nagkakahalaga ng 210 pilak. Walang ekspresyong sinabi ng tindera habang nagkalkula ng mga presyo. Metal Pecker Eagle. Sa pagsasalita hanggang dito, nagbago ang mukha ng tindera. Ang Metal Pecker Eagle ay isang halimaw na halos pumasok na sa hanay ng mga nakamamatay na hayop. Malakas ang depensa nito at mahirap abutin. Kahit na ang ilang mga magsasaka sa ika-4 na ranggo ay hindi sila mahuli. Dahil dito, ang presyo ng Metal Pecker Eagles ay lumampas sa iba pang mga hayop na may parehong ranggo. Metal Pecker Eagle. 3 sa kanila. Worth 1,100 silver. Sabi ng tindera pagkatapos huminto saglit. 1,100 pilak. Medyo nabigla si Francis dahil ang agila ay nagkakahalaga ng higit pa sa inaakala niya. Hindi nagtagal, bukod sa Green-Headed Tiger King ni Francis, ang natitira ay pinagsama-sama. Kabuoang 5,850 pilak.
Sabi ng tindera. 5,850 pilak. Bumilis ang puso ni Francis. 20 silver lang ang monthly allowance niya. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na may dala siyang higit sa 100 pilak sa kanya. Kahit noon pa, ang pinakamahal na materyales, ang ng Green-Headed Tiger King, ay hindi pa naidagdag. Paano ito, bibigyan kita ng kabuoang 5,900 pilak? Tuso ang mukha ng tindera. Oo naman. Hindi mapakali si Francis na magsalita kaya pumayag siya. Hindi nagtagal ay natanggap ni Francis ang kanyang pera, lahat ay nasa pilak na tala. Oo, nakikibahagi ba kayo sa mga nakamamatay na hayop? Hindi kaagad umalis si Francis pagkatapos makipagpalitan. Marahil ay mayroon kang nakamamatay na bahagi ng hayop. Ang mga mata ng tindera ay lumutang patungo sa huling bag na nasa mga kamay ni Francis. Oo. Dahan daw ang binuksan ni Francis ang kanyang bag, ipinakita ang mga bahagi ng Green-Headed Tiger King. Agad na lumabas ang isang malakas na aura mula sa bag. Green-Headed Tiger King. Bulalas ng tindera habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Francis. Hindi niya maisip kung paano nagawang pumatay ng isang napakaliit na second ranker ang isang nakamamatay na hayop. Napag-alaman na ang isang nakamamatay na hayop ay maaaring makipaglaban sa mga tunay na martial artist. May mga alingaw-ngaw pa nga ng mga nakamamatay na hayop na sumisira sa buong nayon. Kami ay may kabuoang 7 tao. Ito ay tumagal sa amin upang patayin ito at kahit na pagkatapos ay nawalan kami ng isang tao. Ang mga salita ni Francis ay tila umaliw sa gulat na tindera. Pagharap sa mga materyales, ang paningin ng tindera ay tumingin sa simbolo ng Hanford sa mga damit ni Francis at sa wakas ay nagbigay ng presyo, 16,000 pilak. Habang binigay niya ang presyo, nakahinga ng maluwag ang mga manggagawa sa tindahan. First time nilang makarinig ng ganoon kataas na presyo. Ang tindera ay hindi nang ahas na linlangan si Francis dahil nagmula siya sa sekta ng Hanford. Ang mga pamilyang Hanford, Clifton, at Miller ay ang 3 pinakamalaking kapangyarihan sa Feather Cloud City. Walang tindahan ang magbubukas ng walang pahintulot nila. Deal. Ngumiti si Francis. Mukha siyang kalmado pero tumatawa sa loob. Hindi nagtagal ay kinuha ni Francis ang kanyang 20,000 pilak at umalis sa tindahan. Maaari na akong bumili ng ilang mapagkukunan upang matulungan akong makapasok sa 3 ranggo. Nagtungo si Francis sa tindahan ng armas na pinuntahan niya ilang araw na ang nakalipas. Anak, nandito ka na naman. Ilang araw na ang nakalipas si Francis ay kulang sa pera at sa teknikal na kalahati ay humiram at kalahati ay nagbabayad para sa heavy metal bow. Pa! Ipinatong ni Francis ang kanyang kamay sa mesa, narito ang 100 pilak. Salamat sa iyong tulong noong araw na iyon. 100 pilak. Nagulat ang shopkeeper dahil hindi niya akalain na magiging tapat si Francis. Sinabi ni Francis na magbabayad siya ng doble, ngunit ito ay higit sa 10 beses ang halaga. Nakangiti ang tindera habang kinukuha ang pilak. Bagamat siya ang tindera, hindi niya pag-aari ang tindahan. Ang 100 pilak ay kalahati ng kanyang kita ng taon. Matapos ibalik ang pera ay hindi umalis si Francis ngunit tumingin sa paligid. Masyadong mababa ang lakas ng aking heavy metal bow. Gusto ni Francis ng bagong busog. Ginamit niya ang kanyang kaliwang mata upang siyasatin ang mga sandata sa dingding. Maya-maya ay huminto ang kanyang mga mata sa isang silver longbow. Ang silver longbow ay nagbigay ng malamig na aura habang nagbibigay din ng malalim na kalmadong pakiramdam. Magkano ang bow na ito? Tanong ni Francis. You have good eyes. This bow is called Mysterious Silver Bow, and is one of the shop's most powerful weapons. Tanging ang mga tunay na martial artists na bihasa sa archery ang makakagamit nito sa buong potensyal nito. Ang presyo nito ay 1,080 pilak. Hindi niya akalain na kakayanin ito ni Francis ngunit kumilos pa rin siya ng matino. 1,080 silver. Hindi naman masyadong mahal yan. Bibili ako. Sabi ni Francis. Ang Mysterious Silver Bow ay ginawa mula sa mahuhusay na materyales at mas mahusay kaysa sa kanyang heavy metal bow nang hindi bababa sa ilang beses.
Nangangailangan din ito ng mga martial artist na nasa ika-4 na ranggo o mas mataas para magamit ito sa buong potensyal nito. Sigurado ka bang gusto mo? Hindi hiniram. Pa. Si Francis ay nakasalansan ng isang tambak ng pilak at itinulak ito patungo sa tindero. Bilis, wala akong maraming oras. Ano? Hindi naisip ng tindera na si Francis ay napaka-mayaman. Ilang araw na ang nakalipas ay nakabili lang siya ng isang pana na nagkakahalaga ng 15 pilak. Oo naman, sigurado. Tumango ang tindera habang ibinababa ang pana at inilagay sa isang napakagandang inukit na kahon. Bumili din si Francis ng 100 araw na nagkakahalaga ng 3 pilak bawat isa. Pagkatapos lumabas sa tindahan ng armas, pumunta si Francis sa pinakamalaking tindahan ng gamot sa lungsod. Ang Medicine Pavilion ay ang pinakamalaking tindahan ng gamot sa lungsod na ito. Napaka-misteryoso ng may-ari at mayroon itong mga chain store sa 13 bansa sa paligid. Kahit na ang 3 malalaking pamilya ng Feather Cloud City ay natatakot sa lakas nito. Pagdating niya sa tindahan ay narinig niya ang boses ng isang pamilyar na lalaki. Nakahanap si Francis ng isang lalaki at babae sa hindi kalayuan. Ang nagsasalita ay isang kabataang nakasuot ng kulay ube na nagbigay ng nakakatakot na aura. Sila na. Napabuntong hininga si Francis. Ang duo ng lalaki at babae ay sina Jerlan at Vilma. Kuya Francis. Nakakagulat na sabi ni Vilma nang makita niya si Francis. Tumango si Francis bilang tugon at pagkatapos ay naglakad papunta sa Medicine Pavilion. Siya lang. May karapatan siyang pumasok sa Medicine Pavilion. Anumang bagay mula sa Medicine Pavilion ay nagkakahalaga ng ilang taon ng kanyang kita. Naiinis na sabi ni Jerlan habang nakatingin kay Francis. Bagamat hindi nagsasalita si Vilma, alam niya na sa background ni Francis ay napakahirap kumuha ng ilang daang pilak. Kung ikukumpara kay Jerlan, na ang ama at lolo ay parehong mga magsasaka na mas mataas sa ika-4 na ranggo ay may mga posisyon sa gitnang mataas sa sekta, ang kanilang mga kayamanan ay hindi maihahambing. Hindi pinansin ng dalawa, pumasok si Francis sa Medicine Pavilion at nagsimulang maghanap ng mga mapagkukunan na makakatulong sa paglaki ng kanyang cultivation. Ang ikatlong ranggo ng martial path ay kapag ang katawan ay nagiging mas malakas. Sa direksyong ito, ang paggamit ng halaman sa dugo ay hindi kapani-paniwalang mabuti. Ito ay maaaring pagsamasamahin ang pundasyon ng isang tao at kahit na makatulong sa ilang mga magsasaka na maunawaan ang inner strength. Inisip ito ni Francis at pagkatapos ay kinumpirma ang kanyang mga pangangailangan. Sa lahat ng mga halaman, ang halaman ng dugo ay ang pinakamalaking gamit para sa martial learners. Ang mga halaman ng dugo ay nahati sa maraming kategorya. Ang mga mas luma ay mas mahusay na gumamit, ngunit mas mahal din. 100 taong gulang na halaman ng dugo, 500 pilak. 200 taong gulang na halaman ng dugo, 1,200 pilak. 300 taong gulang na halaman ng dugo, 3,000 pilak. 500 taong gulang na halaman ng dugo, 10,000 pilak. Inis ka ng mga mata ni Francis ang listahan ng presyo. Malinaw, mas matanda ito ay mas mahusay ito. Siyempre, ang limitasyon ng mga martial learners ay mga halaman ng dugo na 500 taong gulang. Brother Jerlan, kung mayroon akong 200 taong gulang na halaman ng dugo, maaaring maabot ko ang tuktok ng pangalawang ranggo sa kalahating taon. Ang boses ni Vilma ay gumagala. Iyon ay hindi posible. Sa karamihan ay maaari lamang akong bumili sa iyo ng 100 taong gulang na isa. Sinusubukan kong matuto ng inner strength at kailangan ko ng mga mamahaling materyales upang matulungan ako. Sabi ni Jerlan. Bagamat mayaman siya, hindi niya kayang gastusin ang kanyang pera ng walang ingat. Ang 100 taong gulang ay okay din. Bahagyang ngumiti si Vilma. Sa sandaling ito, isang boses na walang ekspresyon ang nagsabi, "Tindero, bigyan mo ako ng 200 taong gulang na halaman ng dugo at 300 taong gulang." Nakuha ng boses na ito ang atensyon ng maraming tao. Siya yun. Nakita ni Vilma si Francis na nasa hindi kalayuan at lumukso ang kanyang puso. 300 taong gulang na halaman ng dugo. Malamang nagyayabang siya.
Malamig na tumawa si Jerlan. Hindi siya makapaniwala na ang isang normal na alagad ng sangay ay kayang bumili ng 300 taong gulang na halaman ng dugo. 200 taong gulang na halaman ng dugo at isang 300 taong gulang na halaman ng dugo. Isang kabuuang 5,400 pilak. Ibinigay ng tindera ang kanyang presyo. Hindi nagtagal, sa harap ng kanilang mga mata, inilabas ni Francis ang kanyang pilak at matagumpay na ipinagpalit ito sa tindera. Ang eksenang ito ay nagpawi ng ngiti ni Jerlan. Paano? Paano ito posible? Si Vilma ay may hindi makapaniwala at nalilitong tingin. Tindero, maaari ba akong makakuha ng 3 bote ng high-level na healing pill at 3 bote ng high-level na blood recovery pills? Bumili si Francis ng iba pang gamot na lahat ay mataas ang antas at gumastos ng 1,000 pilak. Pagkatapos ng palitan, kumaway si Francis kay Vilma at umalis sa cool na paraan. Nang tumugon, si Vilma ay may pilit na ngiti at hindi tumingin kay Francis sa mata. Pagkatapos umalis sa Medicine Pavilion, hindi na bumalik si Francis sa sekta ng Hanford. Sa halip ay pumunta siya sa isang inn. Una niyang kinalkula ang pilak na naiwan niya, ito ay kabuoang 12,000 pilak. Iiwan ko itong pilak para magamit mamaya. Naunawaan ni Francis na ang isang cultivator path ay nangangailangan ng malaking halaga ng resources. Nang gabing iyon, ipinikit niya ang kanyang mga mata at dahan-daang ginamit ang air-pushing breathing technique. Sa loob ng kanyang kaliwang mata, ang malabong berdeng kinang ay tumaas mula 2 talampakan hanggang 2 talampakan 5. Kinumpirma ni Francis na naabot na niya ang tuktok ng 2nd ranggo at kailangan lang ng kalahating hakbang pa upang maabot ang 3 ranggo. Nagtataka ako kung gaano kalakas ang gamot na ito. Si Francis ay puno ng mga inaasahan habang kumakain siya ng isang halaman ng dugo na 200 taong gulang. Hindi nagtagal, naramdaman ni Francis ang napakalaking lakas na lumitaw sa kanyang katawan na magulo. Anong malakas na damo? Ganap na ginamit ni Francis ang air-pushing breathing technique at hinigop ang gamot. Marahil ay dahil hindi pa nakagamit si Francis ng ganoon kamahal na mga halamang gamot kaya naisip niya na ito ay napakalakas. Sa umaga ng 2nd araw, maaaring ito ay naramdaman ni Francis ang kanyang sarili na sumabog sa lakas. Ang lahat ng kanyang mga kalamnan at buto ay puno ng kapangyarihan. Pay. Casual niyang ikinaway ang kanyang kamao at tumama sa lakas na 700 kilo. Ang pagpasok sa 3 ranggo ay mas madali kaysa sa inaakala ni Francis. 14. Napakaganda ng epekto ng halamang dugo. Pakiramdam ni Francis ay hindi kapanipaniwala. Una niyang inisip na, sa tulong ng 200 taong halaman ng dugo, aabutin pa rin siya ng hindi bababa sa 2 araw para makalusot. Naisip ni Francis na kung ang lahat ay magkakaroon ng parehong epekto, ang mga magsasaka sa 4 na ranggo o mas mataas ay walang halaga. Sa lalong madaling panahon nakita niya ang mga dahilan. Una, hindi pa siya nakakainom ng anumang halamang gamot noon kaya't naaabsorb niya ang halamang gamot sa mataas na antas. Pangalawa, ang air-pushing breathing technique ay umabot sa 3 antas, na naging dahilan upang ang lakas ni Francis ay umabot sa 3 ranggo kahit na siya ay nasa 2nd ranggo. Pangatlo, naramdaman ni Francis na unti-unting nagbabago ang kanyang katawan matapos itong sumanib sa kaliwang mata. Agad na kumalma si Francis nang mapagtanto niyang marami pang iba sa sekta ng Hanford ang nakarating na sa 3 ranggo sa kanyang edad. Maaari lamang siyang ituring na may talento, hindi isang henyo. Kung kunin si Angelica bilang halimbawa, naabot niya ang tuktok ng 3 ranggo 2 buwan na ang nakakaraan at halos natutunan na niya ang inner strength, na nangangahulugang mayroon siyang lakas bilang isang quasi-martial artist. Marahil ako ay nasa parehong antas ni na Xavier at Jerlan. Gayunpaman, wala akong tiwala na manalo laban sa kanila. Pagkatapos ng lahat, sina Xavier at Jerlan ay natuto ng mataas na ranggo ng mga kasanayan sa martial arts, at hindi bababa sa sinanay sila sa mababang antas. Sa sumunod na 2 araw, pinagsama-sama ni Francis ang kanyang paglilinang. Habang nagsasanay siya sa air-pushing breathing technique na pagtanto niya na may mahinang humuhuni. Nilakasan ni Francis ang kanyang kaliwang mata at napagtanto na mayroong mahinang berde at pulang glow na namumuo sa pagitan ng kanyang dugo at balat.
Ang air-pushing breathing technique ay malapit na sa tuktok ng ikatlong antas. Ang lakas ko ay hindi mas mahina kaysa kay Angelica o Xavier na may quasi-martial artist strength. Kapag naabot ng air-pushing breathing technique ang rurok ng ikatlong antas magkakaroon siya ng pagkakataong maunawaan ang inner strength. Karamihan ay kailangang maging mga half-step martial artist upang maabot ang hakbang na ito. Kahit na ang karamihan sa mga pinakamataas na third rank ay hindi magawa ito. Pagkatapos niyang pagsamahin ang kanyang pundasyon ay umalis si Francis sa at nagtungo sa sekta ng Hanford. Tulad ng para sa iba pang dalawang halaman ng dugo, hindi niya binalak na gamitin ang mga ito sa lalong madaling panahon. Sa sandaling umalis si Francis sa isang pulubi na may suot na punit na damit ang tumalikod at tumakbo sa hindi kalayuan sa kanya. Master Clifton, lumabas na siya. Dumating ang pulubi sa isang restaurant at nagsumbong sa isang kabataang nakasuot ng pilak. Okay, narito ang iyong ipinangakong pilak. Malamig ang ngiti ng binata. Habang lumiko si Francis sa isang eskinita, narinig niya ang mga yabag na dumadagindong mula sa likuran. Teng! 2 o 3 anino ang bumaligtad sa dingding at hinabol siya mula sa likuran. Sino nandyan? Agad na lumingon si Francis. Anak! Mag-iwan ka ng 10,000 pilak at pakakawalan ka namin. Sabi ng 3 disipulo ng pamilya Clifton habang pinapalibutan nila si Francis. Ang nagsalita ay ang youth in silver. Gardo. Agad na nakilala ni Francis ang kabataan. Ang 3 disipulo sa kanyang harapan ay nakarating na lahat sa ikatlong ranggo at ang gardo ay umabot na sa tuktok ng ikatlong ranggo. 10,000 silver. Kayong 3 lang. Walang pakialam na sabi ni Francis habang nakatayo siya ng tuwid. Siya ay gumastos ng halos 10,000 pilak sa Feather Cloud City at mayroon pa ring 10,000 na natitira. Ang mga taong ito ay malinaw na binalak na kunin ang lahat para sa kanilang sarili. Anak! Binabalaan kita, huwag masyadong mayabang. Nasugatan ako sa huling pagkakataon, kaya nanalo ka. Ngayon ay magkakaroon tayo ng kabayaran para sa mga pagkatalo na natamo natin sa Sky Cloud Forest. Noong araw na iyon ay kinuha mo ang 60% ng halaga ng tigre habang namatay ang isang tao sa ating sekta. Ang isa sa mga disipulong Clifton ay may kasakiman at ayaw sa kanyang mga mata. Tumigil ka na sa pagsasalita ng kalokohan. Mabilis natin siyang ibababa sakaling may mangyari. Sabi ng binata sa kaliwa habang sinisipa niya si Francis. Kaagad pagkatapos ay sumunod ang 2 iba pa. Hahaha, ang daming basura. Tumawa si Francis habang tumalon siya ng 7 metro mula sa lupa at lumapag sa ibabaw ng dingding ng isang mansyon. Madali niyang naiwasan ang 3 nakakatuwang pag-atake. Huwag mong hayaan siyang tumakas. Umungol si Gardo at siya ang unang tumalon patungo kay Francis. Tumakbo. Mapanuksong tumingin si Francis kay Gardo habang ginamit niya kaagad ang air-pushing breathing technique at lightly floating fairy na nagiiwan ng after-image sa hangin. Hindi maganda. Naramdaman ni Gardo ang hindi mabata na pressure na nagmumula sa kanyang tagiliran. Pa! Si Gardo, na nasa kalagitnaan ng hangin, ay halos hindi nakapigil ng isang suntok. Wow! Bagamat hinaranggan niya ito, ginawa pa rin siya ng sapilitang pagbagsak sa isang batong pader na naging dahilan ng pag-ubo niya ng dugo. Ang lakas ng batang ito ay malamang na umabot na sa quasi 4th rank. Hindi ko man lang makuha ang isa sa kanyang mga hit. Naramdaman ni Gardo na umitim ang kanyang mga mata at agad na binalaan ang kanyang mga kasamahan, Sydney, Clyde mag-ingat. Gayunpaman, bago niya matapos ang babala sa kanila ay may sumigaw mula sa kanyang kaliwa. Isa pang kabataan ang nabalian ng buto. Tumakbo. Ang huling mga disipulo ni Clifton ay natakot sa kanyang talino at sinubukang tumakbo. Pero bago pa man siya makatakas ay may sumipol na tunog mula sa likuran. Pay. Pakiramdam niya ay umitim ang kanyang mga mata bago pa man niya makita ang pag-atake. Sa mga tuntunin ng bilis, natutunan ni Francis ang isang mataas na ranggo na kasanayan sa martial art at kapag ginamit, maihahambing sa mga martial artist na nasa ika-4 na ranggo. I will let you off the hook this time, pero kung galit ka ulit sa akin.
Malamig na tumingin si Francis kay Gardo at pagkatapos, parang ibon, lumutang palayo. Napakamangha lakas at bilis. Natarante ang sinabi ng kabataan sa tabi ni Gardo. Ang Francis na ito ay nakarating lamang sa ikatlong ranggo at mayroon ng lakas ng isang quasi-martial artist. Ang lakas ni Francis ngayon ay may kukumpara kay Xavier. Matapos tapusin ng Gardo at ang kumpanya, bumalik si Francis sa sekta ng Hanford. Ang ilang mga disipulo na pamilyar kay Francis ay nagulat sa kanyang paglilinang. Kailan naabot ni Francis ang ikatlong ranggo ng martial path? Alam nilang lahat na ang lakas ni Francis ay nasa unang ranggo lamang 20 araw ang nakalipas. Nabalitaan ko na si Francis at ilang mga disipulo ng pamilya Clifton ay pumatay ng isang green-headed Tiger King kahapon at pagkatapos ay ninakaw niya ang higit sa kalahati ng mga samsam. Sabi ng isang matalinong disipulo na si Hanford. Ang isang nakamamatay na hayop ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 20 hanggang 30,000 pilak. Siguradong bumili ang batang ito ng napakamahal na halamang gamot na nagpapataas sa kanyang paglilinang. Ano ang kamangha-manghang tungkol sa paggamit ng panlabas na tulong upang madagdagan ang paglilinang ng isang tao? Ang mga taong iyon ay karaniwang may mas mababang lakas. Ang mga disipulong ito ay lahat ay naiinggit o namumuhi. Hindi inakala ni Francis na ang impormasyon ay makakarating sa sekta ng napakabilis. Walang pakialam sa mga taong ito, si Francis ay dumiretso sa unahan. Maya-maya ay nakarating na siya sa bahay. Una niyang nakita ang kanyang ina na si Clara na nananahi ng damit. Ama, ina, narito ang 1,000 pilak. Naglakad si Francis sa loob ng silid at kumuha ng isang stack ng pilak. 1,000 pilak. Tumitig si Clara habang pinupulot ang mga notes. Paano ka nakakuha ng napakaraming pera? Nagulat na sabi ni Tirso. Nang makita niyang umabot na sa ikatlong ranggo ang pagtatanim ng kanyang anak, isang kakaibang kislap ang dumaan sa kanyang mga mata. Ganito ang nangyari. Pagkatapos ay sinabi ni Francis sa kanila ang isang simpleng kwento ng nangyari sa Sky Cloud Forest. Matapos makinig sa kwento, sina Tirso at Clara ay may bahid ng pagtatanong bukod sa kanilang pananabik. Pagkatapos ng lahat, hindi ginamit ni Francis na magkaroon ng napakahusay na pagganap. Gayunpaman, bilang mga magulang, malinaw na nais nilang maging matagumpay ang kanilang mga anak. Naka-cross-legged si Francis sa kanyang silid at pinagmasdan ang sira-sirang silid, mayroon pang 1 buwan bago ang family sparring contest. Kung ako ay magiging isang inner disciple, dapat tumaas ng kaunti ang status at treatment ng aking mga magulang. Sa pagpikit ng kanyang mga mata, ang kamalayan ni Francis ay pumasok sa itim na dimensyon sa loob ng kanyang kaliwang mata. Ang malabong berdeng singsing ay umabot sa 3 talampakan. Noong si Francis ay nasa unang ranggo, ang haba ng berdeng singsing ay 1 talampakan, at 2 talampakan ito nang ang kanyang paglilinang ay umabot sa pangalawang ranggo. Ngayon, 3 talampakan na ang narating niya sa ikatlong ranggo. Habang lumalawak ang berdeng singsing, nalaman ni Francis na tumaas ang kapangyarihan ng kanyang kaliwang mata. Nakikita niya ang bawat item ng detalyado sa hanay ng 10 milya. Ang enerhiya ng kanyang isip at bilis ng reaksyon ay tumaas din ng malaki. Sa pag-iisip hanggang dito, sinimulan ni Francis na i-decipher muli ang lightly floating fairy. Di nagtagal ay paunti-unti na rin ang lightly floating fairy na hindi natukoy. 1/3 left. 1/4 left. 1/5 left. Gabi. Nang napagod si Francis, natukoy ang huling bit ng lightly floating fairy. Sa sandaling ito ay pinipigilan ni Francis ang kanyang hininga habang tinitingnan ang nilalaman nito. Ang kasanayan sa footwork na ito ay maaari ring. Biglang napalitan ng ecstasy ang ekspresyon niya. 15. Lightly floating fairy, late page, tanging sa air crossing breathing technique lamang ito magagamit ng isang tao sa buong potensyal nito. Ito ay hindi malalampasan ng lahat ng nasa ilalim ng ika-7 ranggo at isang peak speed na kasanayan para sa lahat ng nasa ilalim ng 9th rank. Nasa ibaba ang nilalaman ng air crossing breathing technique at ang pinakamababang kinakailangan ay ang nasa tuktok ng Marty strength. Habang natukoy ang huling ika-10 ng kasanayan, inilabas ni Francis ang kanyang pananabik.
Hindi niya akalain na ang isang kasanayan tulad ng lightly floating fairy ay magkakaroon ng complementary skill. Ito ay technically buff ang lightly floating fairy sa isang mas mataas na antas. Makukumpirma na ngayon ni Francis na ang lightly floating fairy ay kahit isang peak rank martial arts skill. Alam ng karamihan na ang martial arts ay nahahati sa core, low, middle, high, at peak. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na ang pinakamataas na ranggo ng mga kasanayan sa martial arts ay nasa tuktok. May mga alingaw-ngaw ng holy martial skills, mga kasanayang nalampasan ang pinakamataas na ranggo na kasanayan sa martial arts. Gayun din, mayroong holy martial path sa itaas ng siyam na hanay ng martial path. Gayunpaman, narinig ni Francis na, upang makapasok sa holy martial path, kailangan ng isang tao na matuto ng holy martial skill. Malinaw, sa katayuan ni Francis, hindi niya maisip ang tungkol sa banal na mga kasanayan. Kahit na ang mga tunay na martial artist ng Feather Cloud City ay hindi mahawakan ng antas ng Holy Martial Path. Sa wakas ay natukoy na ni Francis ang lahat ng nilalaman nito. Ngayon, ipinakita ang buong lightly floating fairy. Kung makakakuha ako ng pangunawa sa inner strength ngayon, ang sinumang kalaban sa ilalim ng 4th rank ay hindi magiging katugma para sa akin. Agad na sinimulan ni Francis na alamin ang nilalaman ng lightly floating fairy. Sa sandaling pumasok ang lightly floating fairy sa mga panimulang yugto, maaaring agad na simulan ni Francis ang paggamit ng inner strength. Makalipas ang kalahating oras ay naunawaan lang ni Francis ang ilang bahagi ng lightly floating fairy. Gayunpaman, medyo mahirap pa rin ang subukan at maunawaan ang inner strength sa pamamagitan ng lightly floating fairy. Ang Feather Cloud City ay mayroong libu-libong cultivator na umabot sa tuktok ng ikatlong ranggo, ngunit marami sa kanila ay hindi kailanman mauunawaan ang inner strength at maabot ang ika-4 na ranggo. Maging ang ilan sa mga mahuhusay na kabataan ng sekta, tulad nina Jerlan at Angelica ay matagal nang natigil at hindi pa nagtagumpay. Tinapos ni Francis ang gabing iyon ng may kabiguan. Huwag magmadali. Kakatungtong ko pa lang sa kaharian ng ikatlong ranggo at kung kaya kong sanayin ang air pushing breathing technique hanggang sa rurok ng ikatlong antas, naniniwala ako na tataas ang aking pagkakataong magtagumpay. Sa ikalawang araw, muling nagsimulang magsanay si Francis sa air pushing breathing technique pati na rin sa Angry Dragon Fists. Sa ikatlong araw ang air pushing breathing technique ay dahan-daang umuusad patungo sa tuktok ng ikatlong antas. Pakiramdam ni Francis na ang lakas ng kanyang katawan ay umabot na sa limitasyon ngayon, sa tuwing inooperahan niya ito ay pakiramdam niya ay umabot na ito sa pinakamataas. Muli niyang sinubukang paikliin ang inner strength, ngunit nagbunga muli ito ng kabiguan. Sa tuwing mabibigo siya, mahuhulog ang kanyang lakas sa panahon ng pagkahapo. Bagamat naiintindihan ni Francis ang air crossing breathing technique, ang aktual na matagumpay na pagbuo ng inner strength ay isang ganap na kakaibang bagay. Gayunpaman, hindi sumuko si Francis, at sa tuwing susubukan niya ay may mga banayad na pagpapabuti. Sa parehong araw, nakatanggap si Francis ng paunawa. Bukas ng tanghali ay magkakaroon ng isang napakalakas na martial artist na magbibigay ng lecture sa larangan ng martial arts. Narinig ng bawat panlabas na alagad ang balitang ito. Isang bukas na lektura sa larangan ng martial arts. Siguro dahil isang buwan na lang ang sparring contest ng pamilya, pero ang mga outer disciples ay nagsimulang magsikap din. Si Francis ay labis na umaasa sa panayam na ito. Kalahating taon pa lang siya sa sekta ng Hanford at ito ang unang pagkakataon na nagkaroon siya ng ganitong uri ng pagkakataon. Ang umaga ng ika-4 na araw. Bagamat hindi pa tanghali, marami na ang mga disipulo ng sekta ng Hanford dito. Nakita pa ni Francis ang maraming malalakas na panlabas na disipulo na hindi karaniwang nakikita. Tingnan mo. Yan ang dalawa sa nangungunang tatlong panlabas na disipulo, sina Angelica at Jerlan. Kahit si Grayson na nasa ika-5 ranggo ay narito. Ang pangunahing focus ng mga taong ito ay ang mga nasa tuktok sa gitna ng mga panlabas na disipulo. Sa sekta ng Hanford mayroong mahigit 1,000 kabataan mula sa edad na 13 hanggang 18. Mahigit sa kalahati sa kanila ay may mga kultibasyon ng pangalawang ranggo. Malinaw, nang dumating si Francis, siya talaga ang nasa ilalim.
Sa field, ang mga nakakuha ng higit na atensyon ay ang mga nasa top 10 at top 20. Ang pinaka-focus sa tao ay si Angelica, na 14 o 15 taong gulang. Namumukod tangi ang kanyang kagandahan sa gitna ng karamihan. Hindi lang siya maganda, mayroon din siyang mahusay na talento at pumangatlo, kapantay ni Jerlan. Tingnan mo. Iyan ay si Andy na unang nakarerango. Nagkaroon ng buzz nang lumitaw si Andy. Hindi na siya kinailangan pang hanapin ni Francis dahil naghiwa-hiwalay ang mga tao. Dumaan sa landas ang isang kabataan, 16 o 17 taong gulang. Nakasuot siya ng azure-colored na damit at simplistic ang mukha. Siya si Andy. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ni Francis si Andy, narinig lang niya ang mga chismis tungkol sa kanya noon. Si Andy ay mas matanda kaysa sa karamihan ng mga disipulo, na 17 taong gulang. Ito ay dahil sa sandaling ang isang tao ay naging 18 taong gulang, sila ay itinuturing na mga nasa hustong gulang at hindi na mabibilang bilang nakababatang henerasyon. Madalas na walang kahirap-hirap na naglilinang si Andy sa loob ng sarili niyang silid, kaya hindi karaniwan para sa kanya na makita siya ng iba. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Francis ay nakatutok kay Andy at naramdaman ang matinding pressure na nagmumula sa kanya. Bagamat pareho ang kanilang mga hanay, ramdam ni Francis ang pressure na ibinubuga niya. Naramdaman din ni Francis ang matinding lakas na nakatago sa mga kalamnan ni Andy. Dahil mas matanda si Andy, nangangahulugan ito na mas matagal siyang nagtanim at may pinakamagandang pundasyon. Sa usapin ng lakas, tiyak na siya ang nangunguna sa ranggo. Hindi nakakagulat na siya ay karapat-dapat sa pamagat ng pagiging pinakamalakas na panlabas na alagad. Pakiramdam ni Francis ay wala siyang mahanap na anumang pagkukulang sa kanya. Nang lumitaw si Andy, ipinakita ni Jerlan na nasa ikatlo, at si Grayson na nasa ikalima, ay nagpakita ng kanilang layunin sa pakikipaglaban. Walang gaanong pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng nangungunang 5 panlabas na disipulo. May kaunting oras pa bago magsimula ang lecture. Maya-maya, may sumigaw na naman. Nandito si Jared. Jared. Ang taong nirerango sa top 5. Ang mga tingin ng maraming disipulo ay lumingon sa isang tiyak na direksyon. Ang dumating na kabataan ay isang kabataang maikli ang buhok na kasing payat ng leopardo ang katawan. Jared. Naramdaman ni Francis na pamilyar ang pangalan. Hindi nagtagal ay naalala niya na ang taong ito ay kapatid ni Kevin. At sigurado, sa likod ni Jared ay may isang pamilyar na figure, si Kevin. Nakita rin ni Kevin si Francis. Nakita lang siya ni Francis na lumakad papunta sa kanyang kapatid at may sinabi. Ken. Umikot si Jared at ang kanyang malamig na mga mata ay nakatutok kay Francis. Ikaw ba iyon, Francis? Walang ekspresyong sinabi ni Jared habang naglalakad. Hoa! May pagkagulat na dumaan sa karamihan. Ano ang nangyayari? Bakit guguluhin ni Jared ang isang taong hindi kilala? Hindi kilala. May umiling at nanunuya, si Francis ay hindi isang hindi kilalang brat. Ilang araw na ang nakalipas ay napatay niya ang isang green-headed Tiger King nang hindi sinasadya. Oh, siya pala. Nabalitaan kong binugbog niya ang nakababatang kapatid ni Jared. I bet you Jared is coming for revenge. Pagkatapos ng maikling talakayan ay agad na tumahimik ang mga tao. Karamihan sa mga disipulo ay may mapaglarong hitsura sa kanilang mga mukha habang si Jared ay nirerango sa ikalima sa mga panlabas na disipulo. Sa sandaling ito, kahit na si Andy, na nauna sa ranggo, sina Jerlan at Angelica, na parehong nasa ikatlong pwesto, ay tumingin sa paligid. Si Jerlan ay may nakasisiglang ekspresyon sa kanyang mukha. Alam na alam niya ang lakas ni Jared. Si Vilma, na nasa tabi ni Jerlan, ay bumantong hininga, ngunit matapos maalala kung paano kumilos si Francis sa Medicine Pavilion, napalitan ito ng lamig. Sa kabilang banda, interesado si Angelica. Ang pagganap ni Francis sa archery field ay nagpagulat sa kanya. Sa oras na ito, si Francis ay isa sa mga pangunahing nakatutok sa larangan. Anak, ngayon ay mapahiya ka sa harap ng karamihan. Napangiti si Kevin. Hakbang-hakbang na naglakad si Jared, at bawat hakbang niya ay nagiging sanhi ng tensyon ng kapaligiran. Oo,
Ako si Francis. Si Francis ay nagbigay ng isang malabong ngiti habang sinusukat niya si Jared. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.